hapon. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon. Ito na naman po ang Palikirong Tapat, pabayang banal, Cristiano Manyakis, hindi minitong tawalang pahintulot, ang pantas na talipandasang kaibigan yung kupalang komentaristang kupal ka, Dennis Reyes. Ayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Medyo magandang pag-uusapan natin ngayon kasi yung pinag-uusapan natin ngayon just now, no? Na bago tayo medyo taken ako, pwede ba nating unahin 'yon, kasi medyo mainit ang mainit yung dugo ko dun yung humarap na naman ng mga vloggers sa and then parang meron kasi sinasabi sa akin kanina nung nagkukwentuhan tayo ka Dennis na para sila nag-iipon ng kaso at mukhang tatamaan ng mga vloggers ng husto, no? Okay, nagki-case build up yan. Okay. Nag-umpisa kay Harry Roque's pulburon video. Di ba? Actually, pikon dyan dahil doon sa pulburon video, di ba? Okay. Yung hearing sa TRICOM last time was probably the proof the government needed to pin everyone down. Okay? Na may political agenda. Okay? That yung pulburon video inilabas to bring down the government, to bring down the president. So that was the purpose talaga, siraan si BBM. Yes. Okay. And yung dun sa hearing niyon, lumabas na nag-dinner sila sa Hong Kong, and that effort, the release of that video was coordinated. At alam nila kung kanino ipalalabas. Di ba? So, nag-usap sila sa nag-dinner sila sa Hong Kong, sa labas ng bansa, itong mga vloggers na to, para pag-usapan kung kailan nila i-release ang video at kung ano gagawin nila. Tama ba? Yeah. Okay. Dito ngayon sila stopin. Okay. Ngayon, hindi nila pwedeng sabihin freedom of expression. Inciting to sedition na yan. Why? Remember, the only difference really between your freedom of expression and inciting to sedition is a political agenda. Meron na ngayong proof na may political agenda sila to bring down the government. Yes. And yun ang mukhang nandun ang case build-up. At tingin ko matagal na nilang nakuha ito. Matagal nang nakuha ng NBI ito. Ngayon lang nilabas sa TRICOM. Okay? Para may build-up. Question. Ito si Kunanan ba? Matagal na nila siguro nakausap ito, no? Oo. Puta na. Noon pa nila nire-recruit yan. Tapos, kumanta. Nagturo. Kumuha na affidavit kasi may affidavit na eh. Diba? Tinuro si Harry Roque. May pictures pa kung sino-sino mga kasama. Sino-sino doon, kompleto siya. Puta, meron pang nawawalang dalawang Chinese yata na mukhang funder ni Roque. So, posibleng may hand ang Chinese government ito. Diba? So, yan ang mga doon sa atake kay BBM, that's possible. Okay? But the thing there is mention ko lang regarding these Chinese, may isang article na lumabas na karamihan sa mga fake news na lumabas, yung pulburon, yung mga si Lam ay na-aresto sa LA, mga ganyan, they all started from Chinese social media. Pero may nagsabi naman sa akin na official, so kinento ko sa kanya to, sabi niya, paano daw siya lalabas sa social media ng China? Sa China daw, sobrang regulated daw ang social media doon. So, bakit ba channel? Hindi. Mga Chinese trolls yan na nandito sa Pilipinas. Na nasa Pilipinas. Yes. I see. Kaya tama rin yung tinutumbok ng TRICOM na ipapa-register dito yung mga social media companies. Actually, I would go further. Dapat pagka social media companies na nag-ooperate sa Pilipinas, bukod sa register, dapat may data bank sila. Meron naman talaga, di ba? Wala. Okay. See, that's the problem. Kaya pagka sinusupina mo, kailangan chargeable din sa states kasi ang data bank nasa states. Dapat ang data bank sa Pilipinas. For anything na dito accessible,
dapat may data bank sa Pilipinas para yun. Sa pwedeng ilalim ng ano. May hindi correct. kailangan ng approval sa state. Ito, kung ayaw nyo mag-data bank sa Sa sahig, sa Pilipinas, ilalim. huwag kayo mag-operate sa Pilipinas. Banned kayo. At Remember, 90 million ang social media users sa Pilipinas. Pilipinas. We are one of the most substantial population, social media population in the world. ito yan. That's why we are a very, very important market for the social media companies. Yes. Kaya Incidentally, kaya no, i-require yan. incidentally, no, may sinasabi din sila na yung mga ano ka, yung mga ganyan, mga concerted effort ng ganun. Meron sila dating proposal na mag-register pa daw ng social media accounts yung mga influencers. Siguro for taxation purposes. I don't know where that is going. Yeah. Yeah, bali, parang KBP. Kapisahan ng mga broadcasters para self-regulated. Tapos dapat yun, kailangan i-register mo yun sa BIR. Basta may kailangan mo resibo or what not. Kailangan mo siya i-declare eh. Pero siguro wala pang ngipin yung batas. But eventually, magkakaroon yan. It's something. They have to regulate it. Wala tayong batas about social media influencers joining the elections. Wala pang ganun, di ba? Wala. Pero kailangan mo kasi magkaroon ng either parang KBP na self-regulatory or they have to be registered. Diba? Kasi katulad na dyan sasabit sila. Ika nga using Miss Joey Cruz's own word. Yes. Boss ang pinagputahan nila. Kaya lang, alam mo kasi, sabi mo nga kanina, pag yan nagkahulihan at nagkabukingan, may balak na sila kasuhan si Harry Roque, Well, yeah, pero the thing there is, ang kawawa dyan yung mga vloggers. Sila una talaga tatamaan. Sila una tatamaan. Si Harry Roque, ang daming pera na yan. Kumita na yan. Kahit magbuhay Harry yan dun sa labas ng bansa, pwede. Hindi mo na mapapauwi yan. Bakla yan, hindi niya nahanap sa mga kaso niya. Di ba? So, kahit magbuhay Harry siya nun, okay lang. Ang kawawa yung mga vloggers. Kaya ba nilang mabuhay sa ibang bansa? Nang katulad ni Harry? Oo, Posible sila makalipad. May pera sila mabubuhay. May pera sila, pero hanggang saan lang dadali ng pera? May mga pamilya yung mga yan Magtatrabaho sila nun. Oo. Diba? Tangina makakaalis sila ng Pilipinas kung hindi sila mabuhay abroad. Magpaghihirapan nila yun. Oo. And that's the sad part. Tangina nila, sakay sila ng sakay. Now, sila yung sabit. They are left holding the bag. Kala nila, biro-biro yung mga kasong inciting sedition. Oo. Alam mo, napansin mo, like si Joey Cruz, nagsasabi na, uses the word South China Yabang, Sea. diba? Yabang. Diba? Kasuhan mo ko. Ay, sige. Di ka kasuhan ka. Sige. Sabi, yun ang gusto mo Diba? Kaya hindi nila naiintindihan. Maliit lang ang pagkakaiba ng freedom of expression sa inciting to sedition. It's a very fine line, I assume. Yes. Political agenda lang ang pagkakaiba niya. Yun ang napatunayan na lang. Oo. Na may political agenda sila. Nasirain. May nagkumanta na May kumanta. Diba? May ebidensya yung kumanta. Picture. Diba? May mga litrato. At puta, nung tinanong katulad si Morales, nung tinanong sino nagpalabas, sino sa inyo nag-share ng pulboton video, umamin sila kung sino-sino sila. Oo. Totoo yan. Talagang diba? So, yun ang mga unang-unang sabit. Unang-unang sasabit. Yung hindi nagkapera ng milyon-bilyon, siya unang sasabit. Ganun talaga yun. Pidea leaks ka ba? Nakina ka, marami ka atraso. Panahon na ng singila. Ano ba? Ganun lang talaga yun. And we commiserate. Hanggang doon na lang Don't worry yung mga vloggers, lalo na yung mga cute. Dadalawin namin kayo sa ulo. I-interviewin namin kayo ni RP para kahit papano nakakapag-vlog pa rin kayo. Huwag lang masabi we didn't commiserated. Diba? We commiserate. Yung tatlo na nabigyan ng ano ba yun? Contempt ba yun? Si Mark Lopez, si Badoy, si
Celis. Saka Silang si tatlo. Rogando. Teka muna, paano mo ngayon papatawag yung nasa abroad? Well, kapag ka umuwi sila, diba? Damputin sila sa airport. Teka muna, Huwag silang pwede mo, umuwi ganun lang yun? hanggat hindi tapos ang ang 19th Congress. Wala naman. Uuwi ba yan bago mag-Mayo? Pero puta kayo ng tagal mo abroad, malaking gasto mo. Di ba tigaro naman daw siya? Di ba? Nasa China daw si Mr. Sasso. Seryoso? Nasa Beijing daw siya. Yan ang hindi ko alam. Wala na siya sa Netherlands. Tuta na siya ng itik. Talagang nagpaka-Chinese na siya, no? Si syempre. Mark ang dadamputin kasi taga Fairview lang yan, lapit sa Batangas. Oo, ayan lang. Ayan lang ang Fairview. Oo nga. Sabi naman niya, sorry po, fake news po ako. Inamin niya rin naman, hindi ayos lang. Namin niya yun, that was on oath. Humirit pa siya. Hindi ba, isa pa rin bakla yun pareho ni Harry yun. Hindi matigil ang bungang. Matigil ang bungang. Medyo naging arrogante siguro sa dami ng pera. Na-enjoy. Sarap Feeling buhay. niya, bida siya sa mga inching. Alam mo kasi yan, kung bida ka sa incheck o love ka ng incheck, may hangganan yung pagmamahal na yan. Kung yung principal nga ninyo, nakakulong na, walang nagawa incheck Sa tingin nyo kayo, hindi na, ganun ba kayo kayo? Kung yun yung importanteng tao, wala silang nagawa wala, you're just a means to an end. Yun ang masakit dyan Tapos, pagdating ng kulungan at sitahan, utang ina, kayo unang nasa sangkalan. Ganun talaga That's their choice. Wala naman nagpilit sa kanilang gawin nila Tanga-tanga sila. Hindi, syempre nasilaw sa pera. Well, not necessarily. Hindi naman puro pera naman yan. Yung iba yan, kulang lang sa pansin, gusto kumikat. Ang dami pa rin mga trolls online, yung like sa atin, sa vlog natin, maraming nagmumura sa atin doon. Nasa Facebook natin, nasa comments mismo, yung mga ganyan. So, ang tanong ko naman dyan bakit wala kayong profile picture? Sa akin, bring it on. Panayamutan nyo, basta manood kayo, okay lang. Oo, salamat. Diba? Ko-comment Mumurahin nyo ako. Siguraduhin nyo, alam nyo kung bakit nyo ako minumura. Kaya dapat manood kayo. Hindi ba? Paano naku-quote nyo? No, but mabigat kasi yan Sedition? Mabigat yan, di ba? Yes. Pagka-traitor sa bayan yan, di ba? Yeah. Para mong sinasabing, kayo, para ka nang hihikayat ng tao na aklas laban sa gobyerno. Illegal yun, di ba? Ganun talaga yun. Hindi man ako abogado, but I think that's illegal. Of course. Yun talaga yun. Pumasok sila sa ano ang parusa sa ganyan? Pagbayaran nila. Ano ang parusa ng ganyan? 12 years yata. Jail time? Yeah. 6 to 12 yata. Bakit? Bigat. Yun lang 6 na araw ka sa kulong, mabigat yun 6 years pa. And that's the minimum 6 years minimum. Yung nasabi, yung na-contempt ka, yung ano ka lang, na-contempt ka lang, saka dadalhin nun? Saka kukulong nun? Sa house. So aircon Merong pa, detention ayos lang. facility ang house. Pero may aircon, ayos lang, may pagkain, 3 square meals a day, para ka nag-staycation. Hindi ka nga lang makalabas ng kwarto. Hanggang kailan ka dun? Pag na-contempt ka, tulad dyan si Mark Lopez na-contempt, pag yan, dinampot Si yan. Mark Lopez, sinintensya 10 days. Meron bang sentensyang kasama yon? Kasi sabihin lang kung gano'ng katagal kang ang pinakamatagal is 15 days. After 15 days, they let you go. Or until sumagot ka sa tanong nila. So oras naman na sumagot ka o nagpakita ka na sa hearing, tapos na yung contempt charge mo. Ayun naman pala Ba't nila pinapaya? Di ba, dinampot ka, sa susunod na hearing, magpakita ka para tapos na. Yan ba, I have a stupid question na tinanong din sa akin, di ko rin masagot. Yan bang mga ganyang na-contempt ka sa hearing ng Kongreso, ng TRICOM, yan daw ba ay may epekto sa NBI clearance mo? Wala. Wala naman. Hindi siya criminal case. Hindi siya criminal, hindi siya punitive. Ano siya? Okay, because you are only being questioned.
in an investigation. Aren't So you, it's aren't not you a punished it is for not not a appearing? punishment. It is not a punishment. It is only a way for them to get your cooperation. Kasi only the courts can punish you. Kasi akala ko, that's punishment for not appearing in court. No, it is only to force you to participate. Ah. So, as soon as you participate, dinampot ka, then you participate, you can go home. Yes. Naalala mo si yung barkada ni Trillanes dati? Yung dating nasa customs. Nako, walang hiya. Si Paildon. Si Taguba? Hindi, si si Paildon. Paildon. Di ba na-contempt yan ng matagal na panahon? Ba't hindi pa siya Iba yung kay Paildon. Ang inaantay niyan. So, takulong. Drug smuggling. Kasi pasok siya dun eh. Yung kilapulong. Kasama siya. Oo. Okay. So, ibang kaso. Hindi yun. Pero alam ko, contempt din yun eh. Di ba sa... Iba pa yun. Iba pa yun. Yeah, I forgot. Iba pa yun. Pero nakauwi naman din siya, but it took him a while. Parang siya nakikipagbatigasan nun eh. So, kung nga si Mark Lopez nakikipagbatigasan, ayoko. Hindi ako haharap. Alam mo naman. Pwede yun kasi alam niya, supportado siya. Diba? So, ngayon babawi yung mga yun. Ngayon, wala na yung patron, nakakulong na. At ikukulong pa yung patron niyang isa. Yari yun. Hirapan. That's an ugly situation to be in, ha? No. Kumita ka lang You made your bed. They made their bed. Totoo yan. Also, ito wala akong this is something at least close to home, no. Ito medyo sa puso ko to no. Ano bang natin? Kasi nakita ko si Jojo Binay mismo, yung matandang Binay. Shifting topics lang. Na kinakampanya yung anak niya. Pero it seems like yung kakampi ng anak niya puro mga may kaso. Okay. So, ang tanong is, kanino tayo sumakan? Doon ako sa walang kaso. Okay. Let's be fair and let's weigh everything. O di sige, bilang botante ng Makati, gusto ko yung maraming nagawa. Simple lang naman eh. Gusto ko sa maraming nagawa. Okay. In fairness, maraming nagawa. Okay? On paper, pareho lang naman eh. No, first time natatakbo si Luis Saxina. Diba? As mayor. So, Okay. everything as mayor. So, kumbaga, everything is one. Ano ang accomplishment na bitbit ni Nancy? Yung accomplishment ng tatay. Okay. It's the same accomplishment na bitbit ni Junjun. Noon pa. So, in essence, wala siyang program. Wala siyang? Program. Parang ganun. Kasi matagal na yan. At saka natatandaan ko, ito sa akin lang to ha. Natatandaan ko nung panahon ni Junjun Binay, kinasuhan siya ni Trillanes regarding this hospital na nandito sa Makati, which is now the Makati Life Medical Center. Okay. So, ang mga kaso nila, yan yung OSMAC dyan sa Metropolitan Avenue. Yung Makati City Hall Building 2, yung world-class parking, di ba? Oo, kaso yan. In fact, marami silang kaso, pati yung cakes, pati yung marami kasi, di ba? Teka muna, sandali lang. Kailan lang naman sila na-absuelto eh. Nakakalimutan diba? Ako naalala ko pa na yung cups and mugs pag-aari pa ni Nancy. Naalala ko yun. Yung gumagawa ng cake, pag-aari ni Nancy. And in fact, kung titignan mo, pati yung ticket nila, yaan yung mga konsihal noong panahon ni Junjun, noong panahon kinakasuhan sila. Yes. So, ibig sabihin, pati yung ticket ni Nancy. Oo. Kasi yan ang old allies nila eh. Old allies eh. Medyo sino ba yung karatista? questionable. Sino yung karatista? Si Mon Del Rosario. Mon Del Rosario.
Hindi siya type yun eh. Ako yun that's me. Well, kasi hindi naman talaga taga Makati si Monsoon. O teka, saan niya? Paano naging konsehal yun? Ang taga Makati yung asawa niya. Yung asawa niya, taal ng taga-poblasyon. Oh. Hindi siya. Hindi siya. Remember, ang mga taga-poblasyon, ang taga Makati, yung mga taal ng taga Makati, suplado yan. That's why hindi mabenta si Monsoon. Because ang tingin lang kay Monsoon, hindi ka taga Makati. Hindi pala siya taga Makati. Taga Bacolod. Oo nga, he's Ilonggo. I know. Oo, di ba? Oo So, pala, ang tama. taga Makati, itong asawa. I see. That makes sense. Lipat tayo sa kabilang ticket. Okay. Si Luis. I've met Luis, okay? So, Campos. So, what people really underestimate about Luis? Realize parang, asawa ni Abby, diba? Anong gagawin yan? What people do not realize is Luis and Abby are a true power couple to the true sense of the word. Ang ginagawa ng isa, ginagawa ng nagtutulungan talaga yan. So, yung trabaho ni Abby, okay, ano yung mga accomplishment niya? Nagkaroon ng sarili tayo columbarium, nagkaroon ng sariling crematorium, yung Makati Light natapos, yung hindi matapos nila Junjun. Hindi nga matapos ni Junjun. Makati Sen, maganda yung benefits ng mga tao. In fact, puta, yung sa Makati Light, hanggang procedure, hanggang lab, libre ka. Libre? Pag may yellow card ka? Yeah. Matagal ba intayan? Dami nyo nagpapagamot, pero at least, di ba? Papaschedule ka lang. Schedule ka na lang. Diba? Tama naman. Paschedule ka lang, di ba? Ang gamot ngayon, dati for 15 days lang. Ngayon, for 1 month. For 1 month. Actually, alam mo, sa lahat ng may sakit, kahit ako, no, yung mga maintenance meds ko, doon nauubos ang pera ko. Kasi syempre, buwan-buwan yan. 6 to 7,000 pesos yan. And that's just me. Ewan ko sa iba. Tangin na ako, mahal ang gamot ko. Sa puso, maintenance man, mga ganyan. So, ako, dati 15 days. Ngayon, 2 na makukunan mo, yung Planet, saka yung Makati Light. So, 30 days. May so, isang buwan, sa Makati Light. Hindi ko alam yun. Ganun pala yun. Okay. Kaya di ba, palagi ako nagpupunta sa Makati Light. Kasi you get 15 days from Makati Light, you get 15 days from Planet. Okay. So, meron kang 1 month na medicines mo na wala kang babayaran. So, technically, ang gamot mo, ni Singkong Duling, wala kang babayaran. Yes. Diba? Walang condition yan, ha? Walang condition yan. It's better than before. Yeah, I would agree. Okay. Nung nagkaroon ng pandemic, kita naman natin nakatanggap ako. Gaano ka efficient. Hindi ka pumila sa munisipyo. It just went into my and the thing there is, at least programa ng mag-asawa yan. So, di ba, yung mga scholarship sa District 2, yung mga ganyan. So, programa nila, Luis yan. Sino ticket ni Luis? Sino nga ba? Siyempre, Ibenya. Kailangan pa ba natin pag-usapan si Kid? Binoto ko yan. Ano? Binoto ko yan dati. Binoto ko yan dati. Diba? District 1. Binoto ko yan. Let's face it. Kahit tataka mag-anak ni Monsur, iboboto si Kid Pen. Di ba? Paano kaya walang tanong? Di ba? Kahit ka mag-anak ni Monsur. Diba? Okay. Remember nung panahon, dito, remember kilala si Jojo sa KBL? Kasal Binyag Libing? Kasal Binyag Libing. Did one better. Si Jojo dadalaw sa budol mo. Si Kid Peña, sila maglalagak ng patayin mo sa nicho. Yung nagluluksa ka, akapin ka ni Kid. Kami na ho bahala, kami na ho maglalagak, ipagluksan nyo na lang. Ang tatay nyo. Pero maputa, hindi ka mahihirapan. Kita mo si Kid mismo, bumubuhat ng patay ng tatay mo. Di ba? Tanginaw, gano'n ka. Gano'n ka down to earth yung taong yan. Sabihin mo ng gimmick, still, it's something na ako maapektuhan ako doon. Yeah, hindi siya gimmick yun. Pero gano'n siya ka down to earth.
Ihahatid na kayo kung saan ang burol nyo. Pati sa nakamotor, putas Oo. sila yung nagta-traffic Oo. doon. Nagmumotor nga Hindi lang kayo yan siya. magta-traffic. Pati paglalagay ng Bangkay. bangkay nyo. Dadating pa sila na maaga sa ano sa... Iiyak ka na lang. Oo. Oo, iiyak ka na lang. Diba? Puta, nung naging mayor siya, temporarily, puta, maayos din naman ang Oo. servisyo. Actually, malaki Vice nagawa mayor ni Kid siya. Peña. Nung Diba? nasuspindi si Junjun, pumalit to si Kid Peña eh. Maayos! 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 Diba? Oo. Walang serbisyong nabinbin. Oo, diba? So, wala tayong tanong. Lahat na taga Makati siguro, tangina, puputol ko, itlog ko pag hindi 98% ng boto ng Makati, kinpen. Sino ba kalaban niya sa pagka-vice? Bunso. Kasi Bunsor. Wala na, talo na yan. Ito, pinaka-impressed ako. Yung congresswoman ng district. Sino ba ang congresswoman ng Monique. District 1? Monique Lagdamey. Si Monique. Okay. Dating vice Remember, mayor. nung tumakbo ako ng 2010. Okay. Nangangampanya ako sa palengke. Kasi ako sa pinakamaingay. Oo, syempre. So, pagka lumabas ako, talagang, Ganun Hoy, sila, talaga. di ba? Tangina, bigla ako iniwan ng mga tao. Bakit? Napalingon ako, puta, sino tumaliit na babaeng to? Puta, yung mga tindera, inaakap si Monique. Nako. Hinahalikan. Ganong kalakas si Monique. Puta, nung nakita ko yun, sabi ko, ayoko sasabay ako sa babaeng to. Kahit magkaiba kami ng tinatakbo, lalamunin ako nito. Ang lakas ng babaeng yun. Wala rin katalo-talo. At marami rin programa si Monique on her own. On her own, On her own, even as congressman, as vice mayor, even before nung konsyal pa siya. Diba? Walang, yan naman yung sinasabing walang umaalis ng luhaan pagka lumapit sa kanya. Maraming naitanim, maraming nagawa sa tao. And, okay, yung mga konsyal, alam naman natin ang konsyal sa Makati, puro chuwariwak. Puro backup dancer lang yun. Oo, Sa syempre. totoo lang, diba? Pero yung backup dancer na to, at least, yung kila Luis, yan yung backup dancer nila ni Mayora, ni Abby. Ni Abby. Na marami namang, na hindi naman magagawa ni Abby yung mga proyekto niya kung walang batas na ipinasa itong mga Oo, backup dancer. kasi kailangan nila magtulungan eh. Totoo naman. So, between the two backup dancers, mas magaling yung sa ticket nila Campos. Nila Campos. So, okay. Pero, I'm not saying anything, okay. Because by reputation, sa magkakapatid, si Nancy raw ang pinakamatay. Sabi. So, yun ang, makita mo naman na down to earth na pag lumalabas ang kampanya, madaling kita, yan. Except if kung pagsisilbi sa bayan, I would have to go with the Campos. Simply because it's more logical to do. It's more logical. Ang problema ko kay Nancy is yung ticket. Sino? Yung ticket niya. Yung ticket So, mabait niya. ka, pero yung ticket niya, medyo spotty ang history. Medyo spotty ang record. Yeah. So, dun mayroong problema. Kung Makes based sa ticket, I'd go with the other one. I guess Yung I will. kabila, I will walang also. wala kang itapon. Oo Walang nga. kabig itulak, di ba? Question. Wala kang itapon eh. Sino ang distrito congress man na tumatakbo? Actually, hindi ko alam eh, pero Teka, puta. tatanong ko. Oy, distrito, sino tumatakbo sa congressman? Si Sisi, Sino yung matanda? yung kapatid. Sino pa? Teka, laban? Si Alden Almario. Alden Almario versus Cese. Si Cese kasi Mukhang kilala Cese yan. Cese kasi Hindi, kilala yan sa tsaka- Guadalupe. Saka teritoryo ni Ceci. Teritoryo Guadalupe Nuevo Kid talaga yan eh. Okay. Oo. Yung Tagal na yung Nuevo, barangay okay. captain yan dun eh. Okay, yung medyo mahihirapan si Almaty. Aha. Kasi, tatlong barangay na lang ang distrito eh. Oo.
pinagkaisahan, Guadalupe Nuevo. Tsaka Viejo. Hindi, di ba District 1 ng Viejo? Hindi, 2 yan. Ito na po. Ang hangganan ng 1 is poblasyon. Oh. Kasi nawala yung 300,000 plus voters, naging Taguig eh. Yun ang umiiyak dun eh, nung naging ano Tatlong sila eh. barangay. Tatlong barangay na tira. na lang yan. Pinagkaisahan, Guada, Nuevo, Viejo. Okay. Nuevo ang pinakamalaki. Ah. Remember, ang mas malaki lang sa Nuevo is Pembo. Oo. Right before. Dati, oo. Malaki Pembo. Oo. Umaabot talagang Taguig ang Pembo. Laki nun eh. So, malaki ang Nuevo. So, kung sino ang sikat sa Nuevo, yun ang mananalong Congress. Sese yan. Territoryo ni Sese. Kasi yung Kaya anak niya, medyo- barangay captain yung anak niya, si Bernadette Sese eh. Tagal na ilang beses ata na nanalo eh. Yung anak na babae. Unbeatable ang Sese doon. Kaya, sa tingin ko, yun ang mahihirapan si Almaco. Sese. Babalikatin talaga nila. Ano, malakas pa Sese sa malakas daw. Taga District 2 yan. Gawin niya daw 6th floor ng barangay pag siya nanalo. Gagawin doon yung 6th floor ng barangay pag siya nanalo. Tatay, papala niya yan. Sa Tanginang yan. Kaya kong talunin yun. Pag ako tumakbo doon, tangina, gagawin kong fiberglass ang lahat ng kalsada. Kaya na, di ka tiga District 2, di ka District 1 ka eh. Barangay Olympia ka eh. Barangay, gagawin mo 6th floor. Tangina, lalagyan ko ng walkalator mula barangay hanggang Guadalupe. Para sa mga Commercial senior, Center. pwede. Oh. Mamahaling. Lalagyan ko ng walkalator. Pero alam mo, sa totoo lang, sa District 2, mahal na si Ceci doon. Talagang, kilala niya kasi yung long doon eh. time. Kilala nila eh. Hindi, tsaka, pare, bata pa ako. Oo nga. Kapitan na Ceci si Cesar. Kapitan na nga, oo nga. Totoo yan. Kasi kami, we lived in Guadalupe Nuevo since the early 80s eh. 81 to be precise. Diba? Kami unang lumipat doon. Kaya simula noon talagang sunga, sisi, papalit-palit. Sunga Cesar lang yan. Diba? Tanahon pa ng mga iabot doon eh. After 6 years, hindi na napalitan. Well, siguro ngayon, in name, mapapalitan. Campus. At least wala ka nang makikitang salitang Binay. Kasi, syempre, for somebody who doesn't want to see the same, it's a start. Ang sa akin lang, it's a start to not see the same words again and again. Kasi pag sila, tama ka, you'll have the same allies, the same people. Diba? Kaya, tsaka pero sa akin, ngayon, I'm in a situation where I don't really care anymore kung sino yan. Kumbaga, I'm kind of jaded na to really care kung na-dynasty yan. Titignan mo lang ako sino may accomplishment. May accomplishment na bago itong mag-asawa. Si Abby. Ako, para sa akin naman. Ako, it matters eh. Programa ng tatay kasi. Oo. Meron silang programang sarili nila. Wala hindi ginawa ng mga kapatid. Diba? The other, Jojo had his chance. He did. He had his chance. Totoo yan. Klasiko yan sa matuwan natin nung college. Wala naman silang ginawang bago. Diba? Oo. So, and tsaka he gets emotional pag when confronted with hindi siya parang kulang sa media training. Si Junjun madaling umiit ang ulo. Ganun talaga si Torres. Pero alam mo, sa totoo lang, si Abby, marami nagsasabi na as an administrator, she's actually very good. Yes. As an administrator, she's very good. Siya ang tunay na anak ni Jojo. Oo. Yun ang nakamana ng galing ni Jojo. I would agree. Abogado pa. You would have to. Abogado pa. Look, opposition ako noong time mula noon. Pero one thing I could never claim is walang accomplishment si Jojo. Diba? And it's the same with Abby. Hindi mo pwedeng i-claim na walang accomplishment si Abby at si Luis. Marami nagawa. For that, power couple talaga yan. So, we have to give Luis his due. Tama. Ako, tingin ko naman, kaya niyang panindigan. Nandun naman, ginagawa naman talaga niya yun. Oo.
nung ang Mayora, asawa niya, diba? Tuloy niya. Kaya. Ako lang, ito naman, I'm just speaking for myself. Ano? Kasi medyo matagal ako nag-isip eh. Ano ba? Am I going campus? Am I going, Nancy? Naisip-isip ko, despite some personal friendships with whoever, sabi ko, campus na ako. Marami nagawa si Mayora, let's face it. Maayos. Okay na. Actually, ako, best friend ko, noon pa sinasabi, mag-Nancy ako. Nancy tayo. Kasi, ninong niya si Jojo. Kung talagang mahal mo ang bayan kung saan ka nakatira, doon ka sa mas may magagawa at may nagawa. Doon ka na. They will not stop being your friends. They will still be your friends. They will still be inaanaks. They will still be, BFF. Hindi naman mawawala yan eh. Pasensya na lang. Kasi syempre, we're just looking at the bigger picture. Ayun. So, ayan, with that, we shall edit at naubos ng ating kalahating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung taga Makati kayo, consider nyo si Campus. Ako yun ang, speaking for myself, yan ang iboboto ko. Tsaka si Kid Peña, syempre. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat po. Ito ang inyong komentaristang kupal, ka Dennis Reyes, Babad. Thank you.